Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Mayor Rodrigo Duterte nanguna sa pre-election surveys ng Pulse Asia at social weather stations. Mga bagong plaka, naka-hold pa rin sa LTO. Sistema sa pagbibigay ng voucher program, nilinaw ng Department of Education. Nationwide Mass Cardiopulmonary Resuscitation o CPR training isinagawa ngayong araw. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Abril taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bagong balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkahiwalay na motorcycle accident sa Quezon City at Bulacan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat ni Gerald Anunciado, 27 anyos, matapos matumba ang sinasakyang motorsiklo sa northbound ng EDSA Quezon Avenue pasado alas 2 kaninang madaling araw. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na tumanggi nang magpadala sa ospital matapos mabigyan ng first aid. Ayon sa isang motorcycle rider na si Elvis Kaabay na dumaan sa lugar, naabutan na nila na nakadapa na sa gitna ng kalsada ang biktima matapos tumilapon sa sinasakyang motorsiklo. Ang angkas naman nito at kapatid ng biktima na si Jerry Anunciado, 20 anyos, ay wala namang tinamong sugat. Ayon kay Jerry, habang binabagtas nila ang flyover ng EDSA Quezon Avenue, nang pagbaba nila ay nagpagewang-gewang na ang kanilang motorsiklo matapos ma-flat ang gulong ng likurang bahagi nito. Samantala, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na na-hit and run ng trailer truck sa Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan, alas 12 ng madaling araw noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Jason Pascual na nagtamo ng sugat sa ulo, pagdurugo ng ilong at tenga at iniinda ang pananakit ng katawan. Matapos malapatan ng first aid ay isinugod na sa ospital ang biktima. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna bagong balita! Lalo pang tumaas ang rating ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pinakabagong survey na inilabas ng Pulse Asia at Social Weather Stations o SWS. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Mas tumaas pa ang ratings ni Mayor Rodrigo Duterte sa inilabas sa bagong survey ng Pulse Asia at Social Weather Stations o SWS. Sa Pulse Asia survey na inilabas ngayong weekend, nanguna si Duterte na may 34%. Pumangalawa si Senator Grace Poe na may 22%. Pangatlo naman si Vice President Jejomar Binay na may 19% at statistically tied kay dating Interior Secretary Mar Rojas na may 18%. Habang 2% naman ang ratings ni Senator Miriam Santiago. Isinagawa ang Pulse Asia survey bago maging viral ang video ni Duterte tungkol sa biro niya sa Australian missionary na ni-rape at pinatay ng mga inmates noong 1989.
Sa bagong survey naman ng SWS na isinagawa matapos ang rape remark ni Duterte na inilabas ngayong araw, lumabas na ang mayor pa rin ang nangunguna. Mula 27% tumaas pa sa 33% ang ratings ni Duterte. Sinundan naman ito ni Poe na may 24% at Rojas sa may 19%. Si Vice President Jejo Marbinay naman ang may pinakamalaking ibinaba sa ratings na may 14%, habang 2% naman ang kay Senator Santiago. Ang agwat ni Lenny is I think at 25, 26. I'm at like 20-something, 20 or thereabouts. So those are 5 points. That's within margin of error. I think that the Lenny voter is a Mar voter. Certainly the Mar voter is a Lenny voter. We are mutually reinforcing. Diba? I am not up to that mga rating. It can go down anytime. About few months ago, it was number 1 sa Metro Manila, I think. And the following day, I went down to number 4. Maybe number 5 ako next week. Sa Vice Presidential Surveys naman, si Senator Bongbong Marcos ang nanguna sa Pulse Asia Survey na mayroong 29%. Sinundan nito ni Representative Leni Robredo na may 23% at Senator Chis Escudero na may 20%. 16% naman si Senator Alan Cayetano, 4% si Senator Honasan at 3% si Senator Trillanes. Statistically tied naman si Representative Robredo at Senator Marcos sa pinakalatest sa survey ng SWS na inilabas ngayong araw. Sa lahat ng kandidato, si Robredo ang may pinakamalaking itinaas ang rating sa 26% mula sa 19%. Sumunod kay Robredo si Senator Bongbong Marcos na may 25%. Nasa third place si Senator Chis Escudero na may 18%, Cayetano 16%, Trillanes 5% at Hunasan 2%. Sa isang statement, nagpahayag ng pagkabahala si Senator Marcos sa iba umanong pattern ng survey. Iginiit rin ito na hindi sila dumedepende sa resulta ng surveys. Ayon naman kay Senator Chis Escudero, lahat ng survey, tinitingnan namin kung ano ang pwedeng maging impact, gayon din ano pa ang pwede namin gawin at baguhin sa aming kampanya. Ang kampanya naman ay work in progress. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Naghain ng petisyon sa Bureau of Immigration and Deportation si dating Senador Kit Tatad na humihiling na imbestigahan ang estado ng citizenship ni Teodoro Misael Nilya Manzares, ang asawa ni Senator Grace Poe. Batay sa dokumentong nakuha ni Tatad, walang record sa Immigration Bureau si Nilya Manzares na naghain ito ng petisyon para sa reacquisition or retention ng Filipino citizenship. Ayon sa abogado ni Tatad na si Attorney Manuelito Luna, hindi sapat ang sinabi kahapon ni Poe na ni-renounce na ng kanyang asawa ang American citizenship nito. Because he's claiming also to be a dual citizen. Well, if that turns out to be true, then that's good. But if it turns out to be false, then there will be consequences. And we are asking this in the name of national interest and national security because as we have perused the dossier which was given to us very recently, there are national security implications here. Nais ding paimbestigahan ni Tatad kung may kaukulang alien employment permit at working visa si Nilya Manzares ngayong nagtatrabaho ito sa isang kumpanya dito sa Pilipinas. Kinwestiyon naman ng kampo ni Senator Grace Poe ang basihan ng alegasyon at giniit na natural-born Filipino at pinanganak ng mga magulang na Pilipino si Ginoong Nilya Manzares. Naghain ng urgent manifestation sa Supreme Court ang anak ni dating Laguna Governor E.R. Ejercito upang atasan ng Commission on Elections o COMELEC na mag-imprenta ng bagong balota para sa buong lalawigan ng Laguna. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Noong April 8 pa natapos ng COMELEC ang pag-iimprenta ng lahat ng balotang gagamitin sa halalan sa Mayo. Ngunit 2 linggo bago ang botohan, nais ng kampo ni dating Laguna Governor E.R. Ejercito na palitan ang mga balota sa Laguna. Ito'y sa dahilang hindi pa rin tinanggal ng COMELEC sa balota ang pangalan ng kanyang anak na si George Antonio Ejercito kahit iniatras na nito ang kanyang kandidatura sa pagkagobernador ng lalawigan noong Pebrero. 2 ehersito ngayon na nasa balota.
magkakaroon ngayon ng confusion, ng pag-aalinlangan ng mga botante na hindi lang malaman sino ba talaga yung kandidato dito. So magkakaroon ito ng possible disenfranchisement o mababaliwala yung boto ng mga botante kung halimbawa ang talagang iboboto nila ay si Governor E.R. Ejercito at naiboto naman niya yung anak na hindi nila nalalaman na yung pala'y nag-withdraw na. Dati nang sinabi ng COMELEC na kulang na sila sa panahon upang baguhin pa ang balota. Ngunit hindi naniniwala dito ang kampo ni Ejercito dahil nagawaan nila ng komisyon na isingit pa sa balota ang partido ni Senador Miriam Santiago. Ay bakit ngayon, ang aga-aga pa natapos na ang pag-imprenta ng balota, may oras pala sila. If the COMELEC could insert the political party of Senator Santiago, there is no reason why they cannot delete the name of George Ejercito from the ballot. Dumulog kanina sa Korte Suprema ang anak ni Ejercito upang pautusan ang COMELEC na mag-imprenta ng bagong balota para sa buong lalawigan ng Laguna. Naniniwala si Atty. Macalintal na may panahon pa upang gawin ito ng COMELEC dahil aabutin lamang ng 1.5 araw ang pag-iimprenta ng 1.6 milyon na balota para sa Laguna. Walang sesyon sa ngayon ang Korte Suprema, ngunit ayon kay Macalintal, maaari naman itong aksyonan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno o kaya ng maestradong may hawak sa kaso. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. 22 barangay sa Central Visayas ang posibleng hindi makalahok ngayong eleksyon dahil sa kawalan ng stable na supply ng kuryente. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Puspusan na ang paghahanda ng Commission on Elections Central Visayas para sa idaraos na national at local elections sa darating na Mayo 9. Ayon kay COMELEC Regional Director Jose Nick Mendros, kabilang sa kanilang pinaghahandaan ay ang pagkakaroon ng sapat na supply ng kuryente upang huwag maapektuhan ang botohan at transmittal ng resulta ng halalan. Sa natanggap na ulat ng COMELEC, nasa 22 barangay sa Central Visayas ang posibleng hindi makalahok sa eleksyon dahil sa kawalan ng stable na supply ng kuryente. 8 rito ay sa Cebu habang nasa Bohol naman ang natitirang 14 na barangay. Bilang tugon sa problema, maglalagay ng generator sets ang COMELEC sa mga nasabing lugar. Ang pondo na lang para sa gagamiting gasolina ang hinahanapan ngayon ng paraan ng COMELEC 7. I have already requested from the Administrative Services Department of COMELEC for the issuance or the delivery of sets. Sinabi naman ng COMELEC na handa silang tumanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan para dito, ngunit hindi mula sa mga politiko. 7,048 VCMs ang nakaalot sa Cebu at may kasama itong baterya na maaaring tumagal ng hanggang 12 oras. The vote counting machines is accompanied with a 12 volts battery. Meaning, kung immediately mag-brown out ho ang kuryente natin, the machine will be turned off. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines at Visayan Electric Company na may sapat silang reserba ng kuryente sa Visayas para sa May 9 elections, ngunit nananawagan pa rin sila sa publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Mas pinaigting pa ng Embahada ng Pilipinas sa Thailand ang information dissemination sa overseas voting upang mas marami pa ang mga kababayan natin na makaboto. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Sa Kuwait, sinabi ni Consul General Raul Dado, makikipagpulong pa ang mga opisyales ng Embahada sa COMELEC hinggil sa oras ng pagsasara ng presinto sa araw ng eleksyon sa May 9. Kasi may isang part ng batas sinasabi dapat 12 noon to coincide with the Philippine time. Meron naman pong directive sinasabi na it's going to be at 5 p.m. on that day. So before that day po, we are going to clarify with the COMELEC exactly on oras tayo mag-stop. Alas 2 ng hapon nang isara ang botohan sa Kuwait noong 2013 senatorial election. At sa Thailand, mas pinaigting pa ng Embahada ng Pilipinas ang information dissemination upang mas marami pa ang ating mga kababayan na makaboto. Ang overseas voting na sinimula noong April 9 ay magtatapos sa araw ng botohan sa May 9 sa Pilipinas. Ayon sa Ambassador ng Pilipinas sa Thailand na walang dapat na ikabahala ang mga botante dahil lahat ng boto ay sinisuguro niyang mabibilang. We would like all the 6,121 to cast their ballots, and we have prepared contingency plans to ensure that
all of these ballots will be counted. Kasabay nito, nag-aanyaya ang embahada sa lahat ng mga nagnanais masaksihan ang bilangan na magparehistro upang maiwasan ang mga agam-agam ng ating mga kababayan. We would like to encourage those who would like to be here to witness the counting to please let us know. I think there is a process for the registration. We have uploaded the requirements in our website. Ayon kay Ambassador Mary Jo Bernardo Aragon, malaking tulong ang kanilang ginagawang phone campaign upang mapataas pa ang bilang ng mga botante dito sa Thailand. Sa phone campaign, matyagang tinatawagan isa-isa ng embahada ang ating mga kababayan upang mahikayat silang makiisa sa halalan. Mula dito sa Bangkok, Thailand, Kat Tumaraos, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Ombudsman pinakakasuhan na sa Sandigan Bayan si Local Water Utilities Administration former Chairman Prospero Pichay at 3 pa. Pagpapauwi sa labi ng Pinay nurse na nasawi sa Doha, Qatar, inaasikaso na ng Embahada ng Pilipinas. Paglaban sa terorismo, pinalakas pa ng Philippine National Police. Paano kung hindi na palalaro ang karahasan sa mga nanonood na kabataan? Sige! Kwarta o buhay niya! Kaya kaagapay ninyo ang MTRCB rating bilang gabay. May mga personal na desisyon tayong ginagawa sa buhay at dapat lang na pinag-iisipan natin ng mabuti ang bawat isa sa mga ito. Meron din namang mga desisyon tayong pintig ng puso ang ating pinakikinggan. Kung sa pansariling kapakanan, naniniguro tayong tama ang ating mga gagawin. Yung para sa bayan pa ba ang ating babaliwalain? Ikaw, paano ka pumili? Paano ka ba pumili? Puso at isip. Ang mga dapat abangan sa Lunes sa 911 UNTV. Maaksyong pagsaklolo sa iba't ibang aksidenteng direspondihan ng UNTV News and Rescue Team nationwide. Napapanahong mga kaalaman na pangkaligtasan, tunghayan at tutukan ang isa sa mga Pioneer Disaster Risk Reduction and Management Office sa National Capital Region. 911 UNTV. Lunes, alas 7 ng gabi sa Intelligent Primetime ng UNTV Live. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Nia Road, ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta dyan?
Magandang hapon, Attorney Reg. Lunes ngayon at syempre itong ating mga kabayan na umuwi naman galing sa trabaho ay medyo magkakaroon po ng kaunting delay sa inyong mga pagbiyahe, lalo na po yung mga manggagaling po ng Makati at dyan sa may Pasig. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Itong area na ito nakikita nyo ngayon ay ang northbound lane ng Nia Road at sa ngayon ay walang magiging problema. Subalit, kung kayo ay manggagaling dyan sa may area ng Makati, sa oras na ito, moderate to heavy traffic. Ang northbound lane ng area po ng Makati Ayala at ng area ng Buendia. Gayun din naman dyan sa may Orense, going po ng Pioneer. Mabagal po ang daloy ng mga sasakyan, tuloy-tuloy hanggang sa may area naman ng crossing dyan sa may Shaw Boulevard. Itong tapat naman ng Mega Mall hanggang sa may Ortigas, medyo light traffic po tayo. Subalit, kung malapit na kayo southbound lane ng EDSA White Plains ay or ng northbound lane ng EDSA White Plains ay slow-moving po ang mga sasakyan tuloy-tuloy hanggang sa may area ng Cubao at dito naman sa may area ng Kamuning. Luluwag lamang, gaya po na inyo nakikita ngayon dito sa may area ng Nia Road hanggang sa may area po ng North Avenue. Subalit itong lugar po malapit sa may Muñoz ay moderate traffic po tayo sa oras na ito. Sa mga babaybay naman pa southbound, magmula pa lamang dyan sa may area ng Campo Crame, dyan na po magsisimulang bumagal po ang daloy ng mga sakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area po ng Ortigas at dyan sa may area ng Mega Mall, hanggang sa may area po ng crossing, dyan sa may Boni at sa may Pioneer. Mabagal na rin po ang daloy ng mga sakyan going po ng Makati, partikular itong area ng Buendia at ng Ayala at yung mga pupunta ho ng Pasay sa oras na ito. Kung kayo po ay dadaan ng EDSA, mabagal na rin po ang Magallanes Interchange hanggang pagbaba dyan sa may tapat na Evangelista. Tuloy-tuloy na po yan sa may TAP, subalit dyan po sa may MOA, medyo maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Attorney Reg, kanina rin palang umaga ay inilunsad ng Department of Transportation and Communication itong bagong ruta ng tinatawag na point-to-point bus service. Kung dati ay ang ating P2P bus ay nagsisimula lamang dyan sa may Trinoma hanggang sa may Ortigas at Trinoma hanggang Greenbelt, ngayon meron na ring biyahe para po dyan sa mga taga-South, partikular itong Alabang at Makati. 70 pesos po ang pamasahe at 56 pesos para sa discounted na pamasahe ng mga senior citizen at ng mga estudyante. Bakit 70 pesos? Kasi ayon sa DOTC, dumadaan yan dyan sa may South Luzon Expressway, kaya kasama na din dyan yung binabayaran sa toll. Pero kagandahan dito, mula nang ilunsad kayo ng umaga yan, itong usually na oras na biyahe na umaabot ng mahigit isang oras, kanina yung Alabang to Makati ay umabot lamang ng 45 minutes. Kaya magandang balita yan para sa ating mga kababayan na nakatira dyan sa may Alabang area na pumapasok pa ng sa area po ng Makati. Pwede na po tayong mag-abang dyan sa may area ng Alabang at sumakay po ng point-to-point bus service ng LTFRB at ng DOTC hanggang sa may Greenbelt sa may Makati. Yan po ang ating traffic update. Balik sa Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson, nagulat ng live mula sa EDSA Nia Road sa Quezon City. Samantala, hanggang ngayon ay nakahold pa rin sa Land Transportation Office o LTO ang 100,000 mga bagong plaka na ibinigay ng Bureau of Customs sa BOC. Nagbabalik si Monokson. Bagamat nasa pangangalaga na ng Land Transportation Office ang mga plaka mula sa Bureau of Customs, nakakandado pa rin ang 11 container na pinaglalagyan ng 600,000 pirasong motor vehicle at motorcycle plates. Hindi pa rin ito maaaring buksan hanggat walang go signal mula sa Commission on Audit. Kailangan munang tignan ng COA ang ilang dokumento bago pa hintulutan ng LTO na maibigay na ang mga plaka sa mga may-ari. Mahalaga yung desisyon ng COA na sana po makadesisyon kaagad at hopefully at nagdadasal kami na favorable ito dahil talagang naniniwala kami maayos naman yung procurement namin. Hindi pa rin lifted ang notice of disallowance na inisyo ng COA sa LTO noong nakaraang taon. Libreng nakuha ng LTO ang mga plaka na ibinigay ng BOC. Kaya't marami ngayon na nagtatanong kung saan mapupunta ang perang ibinayad sa plaka ng mga motorista. Nandiyan naman yung pondo, so hindi lang kami nagbabayad dahil sa COA issues. So hopefully, kung ma-address talaga yung sa COA, then wala nang problema po. Siniguro naman ng LTO na hawak pa nila ang pera at legal din na naibigay sa kanila ang mga plaka. Hulyo 2015 nang ipatigil ng Commission on Audit ang plate deal dahil sa nakitang irregularidad sa paglalaan ng budget. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.
Nilinaw ngayon ng Department of Education o DepEd sa mga magulang at mga estudyante ang sistema sa pagbibigay ng voucher program na makatutulong upang makapili ang isang mag-aaral ng eskwelahan na kanyang papasukan sa senior high school. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joan Nano. Joan, ano mga napag-usapan? Magandang hapon sa iyo, Attorney Reggie. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kasambahay. At ngayon ngang nag-uumpisa na ang enrollment sa ilang mga eskwelahan para nga sa mga estudyante na papasok sa senior high school. Kanina nga, Attorney Reg, ay ipinaliwanag ng Department of Education itong kanilang ipinatutupad na sistema hinggil dito sa pagbibigay ng voucher program. At para nga sa lahat ng mga mag-aaral, yan na nagsipagtapos o nakapagtapos ng grade 10. At muli, para nga malaman ng ating mga kababayan, itong voucher program na ito ay isa sa mga proyekto ng DepEd na magbibigay nga ng pinansyal na tulong sa mga estudyanteng papasok sa senior high school. At sa pamamagitan nga nitong voucher program na ito, Attorney Reg, ay magkakaroon ng discount ang isang estudyante para sa kanyang tuition fee at iba pang school fees para sa senior high school. At ang naging paliwanag nga ng DepEd dyan kanina, tanging ang mga grade 10 graduates lamang na nasa private school at yung hindi sakop ng Non-Education Service Contracting o ESC ang kinakailangan na mag-apply sa voucher program. So, Attorney Reg, ito kasing ESC, ito ay parang similar din naman para sa voucher. Kumbaga parang financial assistance din ito na ibinibigay naman dun sa mga junior high school ng DepEd. Ito ay dahil otomatiko nang bibigyan ng voucher yung mga estudyanteng nagsipagtapos sa public school at maging ang mga mag-aaral sa pribadong eskwelahan na dati nang ginagastusan ng DepEd. So sila na lang yung kinakailangan na mag-apply dito sa voucher program. Aabot nga ng mula sa 8,750 pesos hanggang sa 22,500 pesos ang halaga ng voucher na maaaring ibigay sa isang estudyante. Depende yan doon sa lokasyon ng eskwelahan na mapipili nilang pasukan. At sa kabuuan nga, Attorney Reg, nasa mahigit 12 bilyong piso ang inilaang budget ng DepEd para nga dito sa voucher program. Sa ngayon, nasa mahigit 50,000 mga estudyante na ang nabigyan nga nitong voucher, habang nasa mahigit 70,000 o 70,000 hanggang 75,000 na grade 10 ang inaasahan pa nga ng DepEd na mag-a-apply dito sa voucher program. Subalit nilinaw rin ngayon ng DepEd na hindi lahat, Attorney Reg, ng mga paaralan na may senior high school ay tumatanggap ng voucher. Ayon nga sa DepEd, depende pa rin ito sa desisyon ng pamunuan ng mga eskwelahan. Pakinggan natin ang pahayag ni Assistant Secretary Elvin Uy ng DepEd. Pero yung pagtanggap dun sa mag-aaral, meaning admission requirement, choice nila, tapos choice din nila kung ayaw nilang tanggapin yung subsidy ng pamahalaan. Siyempre kami, ang layunin ng DepEd, sana tanggapin nila. Sa kasalukuyan nga ay patuloy na tumatanggap ang ahensya nitong aplikasyon. Like nung na-discuss din natin last week ay nagkaroon nga sila ng reopening para doon sa lahat ng mga nagnanais na makapag-avail ng voucher program. Binigyan din rin ng kagawaran na tanging online lamang yung maaaring makapag-apply ang isang estudyante. Narito naman ang pahayag ni Assistant Secretary Ana Cristina Ganzon. Merong mga nag-mail before the deadline, pero dumating dun sa secretariat after the deadline, no? Meron naman talaga mga nag-send after the deadline na, so mas late na dumating. Yung mga ganong issues din yung gusto natin iwasan, ano? Tatagal nga itong voucher application hanggang sa May 6, habang inaasahan naman na ilalabas ng DepEd yung resulta ng mga maaprubahan sa May 20. Nakatakda namang magbukas ang klase sa lahat ng public schools sa elementary at high school sa June 30 naman yan, Attorney Reg. Joan, iba-iba yung mga matatanggap ng mga estudyante na amount from 8,750 hanggang 22,500 na maximum. Pero may budget na 12 billion pesos. Uubusin ba ng DepEd itong 12 billion pesos na to para sa pinaka-maximum na number of applicants na pwede nilang ma-consider? Ang ina-explain sa amin kanina, Attorney Reg, ng DepEd, nasa sa decision kasi ng estudyante kung gagamitin niya itong kanyang voucher program. Itong voucher, kung gagamitin niya, kung siya ay talagang magdidesisyon na lilipat sa mga private schools, sa mga state university, so nasa sa kanya kung gagamitin niya ito. Ngayon, kung hindi naman niya gagamitin, mananatili itong budget ng Department of Education
registration at maaari pa rin naman nilang gamitin sa mga susunod pang mga programa o para dun sa iba pang mga estudyante rin na gusto mag-apply sa voucher. Pwede bang substitution sa ganito? Kunwari, ikaw, Joanne, nabigyan ng voucher pero ayaw mo nang gamitin, no? Dahil siguro nakakuha ka magandang trabaho or something. So pwede bang yung slot mo maibigay na lang doon sa ibang mag-a-apply? Pwede yon, Attorney Reg, as long as pasok siya, grade 10 completer siya, at makakapag-submit naman siya ng mga requirements na hinihingi under dun sa voucher program, ay pwede naman siya, entitled din naman siya doon sa voucher na ibibigay ng DepEd. May sanctions ba ang DepEd dun sa mga ayaw tumanggap ng mga voucher ng mga eskwelahan? Kasi sabi kanina, di ba, na parang discretion yun ng mga eskwelahan. Wala bang pwedeng gawing sanction agreement ang DepEd para talagang to ensure na matanggapin yun? Kanina, Attorney Reg, naging sagot sa atin ni Assistant Secretary Elvin Uy, ay wala talaga silang ibibigay na sanction. Kasi kumbaga, under the agreement, nasa desisyon pa rin ng mga pamunuan ng mga private school, ang mga state university, kung kanilang i-honor nga itong voucher program. Ngayon, kung hindi talaga nila i-honor, mapipilitan yung mga estudyante na maghanap pa ng iba pang mga school na mag-cater nitong voucher. Maraming salamat, Joanne Nano, para sa ulat na yan. Kakasuhan na ng Ombudsman si dating Local Water Utilities Administration o LUWA Chairman Prospero Pichay at iba pa sa Sandigan Bayan. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nakahanap na ng probable cause ang Office of the Ombudsman upang kasuhan sa Sandigan Bayan ang dating chairman ng Local Water Utilities Administration o LUWA na si Prospero Pichay. Sa resolusyon ng Anti-Graft Agency, sinabi nitong may matibay na basihan na nilabag ni Pichay ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees. Kaugnay ito ng 1.5 million pesos na ibinigay na sponsorship ng LUWA sa National Chess Federation of the Philippines o NCFP kung saan presidente si Pichay. Bukod kay Pichay, 3 dating opisyal ng LUWA ang kakasuhan din ng graft sa Sandigan Bayan dahil sa partisipasyon nila dito. Ayon sa Ombudsman, pinaboran at binigyan ng malaking pondo ng mga opisyal ang NCFP kahit pa hindi prioridad ng LUWA ang pagbibigay ng sponsorship sa mga sporting event. Ito ay sa kabila ng memo na inilabas ni dating LUWA Administrator Daniel Landingin na nagpapasuspende sa kahit anong uri ng sponsorship o suporta sa sports at cultural activities. Binigyan muna ng Ombudsman ng pagkakataon sina Pichay at iba pa upang maghain ng kanilang motion for reconsideration bago isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Joyce Balancho, UNTV News, Worldwide. Nanawagan ang mga empleyado ng Sandigan Bayan na itaas sa 16,000 mula sa 9 hanggang 11,000 piso ang kanilang buwang sweldo. Ginawa ng Judiciary Employees Association o JUDEA ang panawagan sa kilos protesta sa harap ng Sandigan Bayan kaninang umaga. Nauna nang nilagdaan ni Pangulong Aquino ang executive order na nagdadagdag ng 24 pesos sa arawan nilang basic pay. Ayon sa JUDEA, hindi makasasapat sa pang-araw-araw nilang pangangailangan ang 9 hanggang 11,000 pisong sweldo kada buwan. Nagpahayag din ng pagtutol ang JUDEA sa Salary Standardization Law na ayon sa kanila ay hindi sapat para maiangat ang kanilang pamumuhay. Pero kung umuupa ka ng bahay, nagbabayad ka ng tubig at ilaw, nagpapaaral ka ng 2 anak na lang, natigi 100 ang baon, saan makakarating ang 9,000 mo o 10,000? Sa ibang balita, bumuo na ang Philippine National Police o PNP ng Explosive and Ordnance Disposal Canine Group upang lalo pang palakasin ang paglaban sa terorismo sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang terorismo pa rin ang itinuturing ng Philippine National Police na malaking banta sa seguridad ng bansa. Sa kabila na wala namang natatanggap na banta sa terorismo, bumuo ang PNP ng Explosive and Ordnance Disposal Canine Group na tututok sa mga banta ng pambobomba sa iba't ibang panig ng bansa kabilang na ang Mindanao. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Ricardo Marquez, layon nito na palakasin pa ang kakayahan ng may 500 bomb technician upang hindi masorpresa sakaling umatake sa bansa ang mga terorista tulad ng nangyari sa Brussels at Paris attack. Sinabi ni Marquez, kung may grupo na nakatutok sa terorismo, mas mabilis ang mga itong makakaresponde dahil alam kung ano ang gagawin sa ganitong mga sitwasyon.
when you put them together, you will have a very efficient and effective unit. Sinabi pa ng General na prioridad ng deployment ng EOD Group ang Mindanao kung saan madalas ang mga pambubomba. At bukod dyan, ay inihahanda rin ang grupo para sa seguridad ng malalaking event sa bansa, kabilang na ang halalan. Ito ay naka-focus doon sa mga major event like APEC. Next year, we're going to host ASEAN. At kung ang mga teachers ay nagdududa sa mga polling centers at halimbawa may bomb threat, pwede nating ma-utilize din ito during election time. Kaugnay nito, tiniyak ni General Marquez na isasama na nila sa 2017 General Appropriations Act ang budget para sa pagbili ng karagdagang equipment, ganun din ang mga sniffing dog na itatalaga sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ang paghahanda sa paglaban sa terorismo ay naging paksa rin sa Security Cluster Meeting noong Biyernes kasama si Pangulong Benigno Aquino III, mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa Department of National Defense. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Iniutos si Pangulong Benigno Aquino III ang pagkakaroon ng Joint Task Group na binubuo ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police upang tugisin ang Abu Sayyaf Group at sagipin ang kanilang mga hostage. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Muling nagpatawag ng Security Cluster Meeting si Pangulong Benigno Aquino III ngayong araw sa Camp Aguinaldo. Una itong nagpatawag noong Biyernes pagkatapos ng pagkakatalaga sa AFP Acting Chief of Staff na si Lieutenant General Glorioso Miranda at ang pangalawa ay ngayong araw ng Lunes. Ayon sa mga tagapagsalita ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, iniutos ni Pangulong Aquino ang pagbuo sa AFP-PNP Joint Task Group upang sagipin ang mga dinukot ng teroristang Abu Sayyaf. President Aquino has directed Acting AFP Chief Glorioso Miranda and PNP Chief Ricardo Marquez to conduct appropriate military and law enforcement operation to effect the rescue of the hostages. It is the desire of our leadership to intensify further what we have been doing on the ground, and hence the police and the armed forces have linked arms and increased their coordination. Nagtungo sa Western Mindanao Command si Acting AFP Chief of Staff Lieutenant General Miranda para sa nagpapatuloy na military operations doon laban sa Abu Sayyaf Group o ASG noong Sabado. Ngayong Lunes ang deadline ng ASG sa ransom na hinihingi nito upang pakawalan ang 4 nitong kidnap victims sa Samal Island noong September 2015. Kinabibilangan nito ng 2 Canadians na si John Ridsell at Robert Hall, Norwegian na si Jartan Sekingstad at isang Pilipina na si Marites Flor. 300 milyong piso ang hinihingi ng Abu Sayyaf kada isang biktima at nagbanta ang teroristang grupo na kung hindi maibibigay ang kanilang hinihingi ay papaslangin ng hostages. Nagbigay naman ng ulat ang AFP sa kalagayan ng mga kidnap victims. All hostages are in good condition. So the others. Nagpapatuloy ang pinaigting na pursuit operations ng mga tauhan ng militar at pulisya laban sa ASG. Ang pamahalaan ay naninindigan ng no ransom policy dahil paraan ito ng ASG upang palakasin ang kanilang puwersa at makapagsagawa pa ng mas maraming kriminalidad. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Inatasan ni PNP Chief Ricardo Marquez na ipatupad ang maximum tolerance sa mga rallyista sa Coronadal. Humihingi ang mga nagrarally ng bigas sa Department of Agriculture o DA. Sinabi ni Marquez na pabayaan ang mga nagproprotesta na ipahayag ang kanilang mga hinaing. Kahapon, nagsagawa ng pakikipag-usap sa mga rallyista ang pamahalaan at inalok ng 25 kilong bigas bawat pamilya, ngunit hindi pumayag ang mga ito. Yung iba, mababasa nyo siguro sa social media, niloko lang sila na pumunta doon. Nung aalis sila, ayaw na silang paalisin. Well, yung prinsipyo ng maximum tolerance pa rin, talagang doon naka-anchor yung
2,345 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Rock ballad genre na ang iyong pangalan, ika-6 na grand finalist ng ASOP Year 5. Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kamusta ba ang temperatura natin sa maghapon? Malamig ba o mainit? Magandang gabi, Tony Regit, sa ating mga kasambahay. Halos 36 degrees Celsius pa rin ang maximum temperature sa Science Garden sa Quezon City. No? At ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin tayong makaka-experience ng malinsangang temperatura dahil yung ridge ng high pressure area, ito yung nagdadala o nagko-contribute para magkaroon ng mas mataas na temperatura. At hindi pa tayo maabot dun sa first week and second week ng May, Atty. Reggie, maaaring dyan maitala yung mas mataas na temperatura, Atty. Reggie. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong ridge ng high pressure area, umabot pa rin po sa may area ng Luzon, samantalang yung easterlies o yung hangin na gagaling dito po sa may silangan nakaka-apekto naman sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng Luzon makakaranas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na paporin at magkakaroon din po ng isolated thunderstorms. Pero yung heat index, expect po bukas na maaari pong umabot sa 38.6 degrees Celsius ang sa Metro Manila, samantalang sa Tuigaraw po 40.4, Baguio po 28.2, sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan 38.1 degrees Celsius. Ang Visayas area, fair po ang weather bukas, makakaranas din po dyan ng malinsang temperatura lalo na po sa may area ng Metro Cebu, 38.7 degrees Celsius ang heat index forecast ng Pag-asa. Sa Iloilo, 37.7 and Tacloban City, 36.7 degrees Celsius. Ang Mindanao po, maliwalas pa rin lagay ng panahon. Makakaranas po dyan ng isolated thunderstorms dun sa may area po ng Caraga Region. Pero ang heat index forecast ng Pag-asa sa may Zamboanga City, 38.8 degrees Celsius, 37.7 sa may area po ng Metro Davao, and 36.5 dyan po sa may area ng Cagayan de Oro City. Ang atin pong sunrise, 5:38 a.m. Atin naman pong sunset, 6:11 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Sa ibang balita, inilunsad ng Department of the Interior and Local Government o DILG ngayong araw ang Operation Listong Pamayanan at Pamilyang Pilipino program na layuning ihanda ang publiko sa mga kalamidad. Ito ang balita ni Joan Nano. Pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang paglulunsad ng Listong Pamayanan at Listong Pamilyang Pilipino na bahagi ng Operation Listo program ng Department of the Interior and Local Government sa Clark, Pampanga ngayong araw.
Tema ng programa ang tamang paghahanda, tamang aksyon na may layuning maihanda ang pamilyang Pilipino sa pagdating ng mga kalamidad. Bahagi po ng programang ito, pamimigay ng Disaster Preparedness Manuals nandun po dyan sa loob ng mga balde na magbibigay ng gabay sa mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos na isang sakuna. Pati ng pagbuo ng listo team sa bawat lungsod at munisipalidad. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, komunidad at pamilya, mas mapapaigting ang kahandaan sa pagdating ng mga kalamidad, pati na ang pagsasagawa ng mga hakbang upang agad makarecover ang mga biktima. Na-launch po itong listo, Operation Listo. Listong pamalaang lokal. Nagkaroon po ng checklist ang ating mga gobernador, alkalde sa mga protocol na dapat gawin, paghahanda, pagresponde at monitoring. Napakalaki po ng tulong nito, kasama po ang investment na naibigay ng ating Pangulo sa DOST at iba pang hanay ng ating pamalaan sa paghahanda. Highlight din ng programa ang pagta-turnover ng DILG at DSWD sa komunidad ng Emergency Balde o IBalde na naglalaman ng mga bagay na kinakailangan ng bawat pamilya sa panahon ng kalamidad gaya ng lindol at bagyo. Samantala sa taon ding ito ay isasagawa ng DILG ang Community Simulation Drills for Tsunami at ang Community-Based Disaster Risk Reduction and Management. Ito ay upang maihanda ang komunidad sa insidente ng tsunami na maaaring maging resulta sakaling tumama ang malakas na lindol. Ang Operation Listo ay unang inilunsad ng DILG noong 2014 na layuning ma-standardize ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa panahon ng kalamidad. Matapos ang paglulunsad ng Operation Listo ay nakipagpulong naman ang Pangulo sa mga lider ng Liga ng mga Barangay ng Central Luzon. Kasama ang Pampanga News Team, John Nano, UNTV News Worldwide. Pinalaya na ng rebelding New People's Army o NPA ang 5 pulis na kanilang dinukot sa Paquibato District sa Davao City noong nakaraang Abril 16. Mula sa Davao City, itong balita ni Janice Ingente live. Janice, go ahead. Yes, Attorney Reg, nasa regional headquarter na ng Philippine National Police ang 5 pulis na binihad ng rebelding New People's Army. Ayon kay PNP Region 11 spokesperson Chief Inspector Mr. Driss, kaninang alas 4:30 ng hapon, pinalaya ng NPA ang 5 police officers na kinilalang sina Chief Inspector Leonardo Tarungay, PO3 Rosny Cabuenas, PO3 Rodolfo Pasita, PO3 Abdul Aziz Ali at PO2 Niel Arellano. Ang grupo ni Chief Inspector Tarungay ay dinukot ng NPA habang nagmamando ng police checkpoint sa Paquibato District sa Davao City noong Abril 16. Ang lima ay tinurn over ng NPA kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Barangay Lumiad, Paquibato District. Kanina na siya namang nagbigay sa mga pulis. Wala namang impormasyon ang mga otoridad kung nagkaroon ng bayaran ng ransom kaya napalaya ang 5 pulis. Ayon sa PNP Region 11, bagaman napalaya na ang 5 police officers ay hindi pa sila agad makakauwi sa kanilang pamilya dahil sa ilalim pa sila sa medical check-up at proseso ng debriefing. At yan muna ang update mula dito sa Davao City. Balik sa inyo dyan, Attorney Reg. Maraming salamat, Janice Ingente. Nagulat ng live mula sa Davao City. Nagsagawa ngayong araw ng nationwide mass cardiopulmonary resuscitation o CPR training na magagamit ng sinuman sa panahon ng emergency. Ito ang balita ni Grace Cassie. Ang cardiovascular diseases ang numero 1 umanong dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino. Sa datos ng Department of Health, 10 Pilipino ang namamatay kada oras dahil sa cardiovascular diseases at 77% ng mga ito ay nangyayari sa bahay. Kaya naman ngayong araw ay sabay-sabay na isinagawa sa 80 lugar sa bansa ang nationwide mass cardiopulmonary resuscitation o CPR training. Ayon sa Philippine Heart Association, nais nilang mapataas ang awareness ng publiko kung paano magsagawa ng CPR. With CPR alone, pag marunong po tayo, the chance of survival from 2% increases to 20 to 30% chances of survival once you do CPR on the spot. Bukod sa mga rescue at health worker, maaari ding mag-apply ng CPR ang mga ordinaryong mamamayan. Pagpatungin po yung 2 kamay, diretso po ang siko, kunin po ang lakas sa braso. Papatong nyo po yun sa gitna ng dibdib at gagawin po natin yung chest compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuloy-tuloy po siya, 30 times over 2 minutes. Okay?
Pag siya po ay na-revive, ilalagay niyo po siya sa tinatawag na recovery position, itatagilid po natin. Susuportahan po siya at iingatan po yung kanyang ulo. Isa ang Fatima University Medical Center na nagsagawa ng CPR training sa mga nakatira sa Kamanava area. Kung wala ang di marunong ang publiko, hindi natin masusolusyonan yung daming namamatay ng sakit sa puso dito sa Pilipinas. Kaya ganun ka-importante na bigyan nating edukasyon ang mas maraming Pilipino at mga kababayan natin na matuto nitong CPR. Nangyari sa father ko, hindi ko siya na CPR that time eh. Nung na inatake siya. Siguro that time kung alam ko nang mag-pump, na-save ko yung father ko, hindi nga. Kaninang umaga ay mahigit 300 empleyado ng DOH Central Visayas ang lumahok sa nationwide CPR training ng Department of Health. Binigyang din ng mga doktor ang proper diet para makaiwas na magkaroon ng cardiovascular diseases gaya ng huwag maninigarilyo, huwag uminom ng alak, huwag kumain ng mga bawal na pagkain, mag-ehersisyo at regular na magpakonsulta sa doktor. Nananawagan din ang mga doktor sa agarang pagsasabatas ng Samboy Lim Bill na isama sa kurikulum ng DepEd ang pagtuturo at pag-administer ng CPR sa isang inatake sa puso. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Naniniwala ang Department of Tourism na kailangang isulong sa bansa ang agri-farm tourism upang mahikayat ang mga kabataan na pumasok sa agricultural sector. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Kailangang mapukaw ang interes ng mga kabataan upang mahikayat silang pumasok sa larangan ng pagsasaka. Ayon sa Department of Tourism Region 4A, lumaki na sa makabagong panahon ng mga kabataan ngayon, kaya kailangang lakipan ng modernong teknolohiya ang farming sector upang mahikayat ang mga kabataan na ito'y pasukin. At noong isang buwan lamang po, pinagsama po natin ang academe at ang lahat ng agri-tourism farm sa Calabarzon. Ang kailangan maging prioridad sa lahat ng educational field trip ay ang agri-tourism farm. Ayon naman kay Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Cynthia Villar, makatutulong rin kung may itatayong farm school sa bansa upang may mapasukan ng mga kabataan na gustong matuto ng pagnenegosyo at paghahalamanan. Gaya ng itinayo nilang farm school sa Calabarzon Region na nagtuturo ng iba't ibang kurso tungkol sa agri-farm tourism. Kaya nga, we're making our farms more interesting. May farm school para mas exciting ang to go into farming. Hindi lang pure farming lang, pure pagtatanim. May mga other aspect of farming like farm tourism and farm school. This will attract young people. Hinihikayat naman ng ilang may-ari ng farm tourism site ang mga magsasaka na subukan ang mga makabagong teknolohiya upang umasenso ang kanilang kabuhayan. Ngayon, ang pinakamahirap sa mga mahihirap sa industry are the farmers. Wherein kung tutuusin, dapat hindi sila ang naghihirap kasi all year round pwede tayo magalaman. Kailangan lang talaga nating turuan at tulungan kung ano ba yung mga bagong technology. So yung farm tourism talaga ang mag-aangat sa buhay ng ating magsasaka. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Vier. Salamat, Atty. Reg. Ipinamalas ni Rafael Nadal ng Spain ang kanyang husay sa clay court matapos na muling tanghaling kampiyon ng Barcelona Open. Tinalo ni Nadal ang defending champion na si Kei Nishikori sa loob ng 2 sets, 6-4, 7-5 upang mapantayan ang record title ni Guillermo Vilas sa clay court. Binigyang wakas rin ng 29 na taong gulang na Spaniard ang 2 taong magkasunod na paghahari ni Nishikori sa Barcelona Open. Sa ngayon, pareho ng may natitipong 49 clay court title si Nadal at Vilas. Tiwala si Nadal na malalampasan niya ang record sa kanyang paglahok sa Madrid at Rome tournament. Hindi pa nagwawagi ng back-to-back title si Nadal mula noong 2013. Pasok na sa Grand Finals ng A Song of Praise to ASOP Music Festival Year 5 ang rock ballad genre na Ang Iyong Pangalan. Ito ang balita ni Anches Carion.
Hindi makapaniwala ang baguhang kompositor na tubong Tacloban na si Romarico Menjola Jr. na tatanghaling monthly winner ang kanyang obra na Ang Iyong Pangalan sa ika-6 ng monthly finals ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 5. Napahanga ng rendisyon ni EV vocalist na si Enzo Villegas sa naturang rock ballad genre o mas kilala sa tawag na slow rock ang mga huradong sina singer talent manager Carlo Orosa, singer-actress Tina Paner at Dr. Musiko Mondel Rosario. Overwhelming po at di po ako makapala kasi lahat po ng mga kalahok na tatlo kami na magaling eh. Ayun nga, pinag-usapan namin nung dati, nung weekly kasi, yung key, yung malaking bagay na ngayon nakuha namin yung tamang key talaga. Lumipad lalo yung kanta kasi parang naging comfy na ako dun sa kaya pasok. Meant to be. Tinalo ng Ang Iyong Pangalan ang mga awiting Pag-ibig Ka o Diyos ni LJ Manzano na inawit ng grupong JBK. At You're My Everything ni Edmund Perlas na inawit naman ni Dan Villano. I will go for proclaim your name till lands away. Ang iyong pangalan, ang una at huli, ang iyong pangalan, lahat ng tuwod luluod, ang iyong pangalan. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.